Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Happy Sunday sa iyo, kaagapay, ang bilis ng araw. Purihin ang Panginoon dahil nananatili siyang tapat sa kabila ng napakaraming challenges na ating pinagdadaanan sa mga panahong ito. Bago po tayo magtungo sa ating bahay pananambahan sa araw na ito, magandang tayo muna ay magsama-samang dumulog sa ating Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula sa taluktok ng One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako po ang inyong hardinero tuwing Biyernes, Sabado at Linggo dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood po tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din sa 702 DZAS app. Nawa ang araw na ito ay mapuno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Kaagapay, simulan natin ang programa sa ating pangunang panalangin. Samahan mo ako. Panginoon, muli kami ay dumudulog sa inyo. Dinadakila at pinupuri namin kayo, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy naming tinatanggap na biyaya mula sa inyo. Mula sa mga karamdaman na inyo pong pinagaling, Panginoon. Maraming salamat po. At sa mga katugunan ng aming mga panalangin kahilingan mula nung mga nakaraan, Panginoon, hanggang sa ngayon, ay hindi kayo nagkukulang. Lagi nyo po kaming sinasamahan, pinagpapala at tinutugon ang aming mga panalangin. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon, minsan pa ang araw na ito sa amin pong pananalangin at bago po kami pumunta sa aming bahay panambahan para ikaw ay purihin, paglingkuran at sambahin, Panginoon, hayaan nyo po na kami po muna ay makalapit sa inyo ng buong puso, magpakumbaba sa inyong harapan at idulog sa inyo ang aming mga panalangin kahilingan. Pagindapatin niyo po kami, Panginoon, sa araw na ito at naway lagi kayong mapapurihan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, maaari mo nang i-comment yan sa ibaba. Masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na naisasama ang inyong mga panalangin kahilingan. At kung may katugunan ang Diyos sa bawat panalangin ninyo, sa bawat kahilingan ninyo, abay, balitaan nyo po kami. Sama-sama natin itong ipagpasalamat sa ating Panginoon. At kung sakali naman, kaagapay, lagi namin itong sinasabi sapagkat napakalimitado lamang ng ating oras at alam natin na kahit hindi na natin mabasa lahat ang inyong mga ipinadalang panalangin kahilingan, sisikapin po namin na sa bawat prayer and devotion, yung aming individual prayer and devotion, ay maisama pa rin ang inyo pong mga ipinapadalang prayer request. Maraming salamat po sa Panginoon. At sa araw na ito, tayo po ay dumulog sa Diyos sa pamamagitan naman ng pag-aaral
ng kanyang mga salita. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay yung tungkol sa pangalawang kapanganakan. Alam niyo po, ang layunin ng araling ito ay upang maunawaan ang ibig sabihin ng pangalawang kapanganakan at upang matiyak kung ito ba ay ating naranasan na o hindi pa. Ating tunghayan nakasaad sa 1 Kabanatang 3 sa mga talatang 1 hanggang 7 at doon sa talatang 16. Ito po ang nakasulat. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Rabbi, nalalaman po naming kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos." Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli." At sa talatang 16, "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Una, kaagapay, tayo'y naging miyembro ng ating pamilya dito sa lupa. Dahil tayo ay ipinanganak sa pamilyang ito. Amen? Ayon kay Jesus, sa anong paraan naman tayo magiging miyembro ng kaharian o pamilya ng kaharian ng Diyos? Ito'y sa pamamagitan ng muling kapanganakan. Pangalawa, nung narinig ni Nicodemo ang pahayag ni Jesus tungkol sa pangalawang kapanganakan, hindi naintindihan ni Nicodemo na ang tinutukoy ni Jesus ay espiritual na kapanganakan, hindi pisikal na kapanganakan. Pangatlo, ang pangalawang kapanganakan ay nangyayari sa pamamagitan ng dalawang sangkap. Ito ay kapanganakan sa tubig at sa espiritu. Pang-apat, ang tubig ay sumasagisag sa unang kapanganakan sa pisikal na buhay. Bago isilang ang sanggol ay pumuputok muna ang panubigan ng ina. May isa pang bagay na inilalarawan ng tubig, ito'y ang salita ng Diyos. Ayon sa Efeso Kabanatang 5, talatang 26, upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita. Mabuting balita ng Ebanghelyo. Ito'y dapat marinig muna natin bago tayo ipanganak na muli. Ang sabi sa 1 Pedro Kabanatang 1 sa mga talatang 23 hanggang 25, "Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos." Ayon sa kasalutan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay magandang balitang ipinangaral sa inyo. Panglima, ang Espiritu. Ang Espiritu ay tumutukoy sa Espiritu Santo. Sa sandaling sumampalataya tayo kay Kristo, sinusugo ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo sa ating puso. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng bagong buhay at siya ang nagbibigay ng katiyakan na tayo'y anak na ng Diyos. Ang sabi sa Roma Kabanatang 8
sa mga talatang 15 at 16, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaagapay sa oras na ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ikaw ay ipapanganak na muli at tatanggapin mo ang buhay na walang hanggang kaloob ng Diyos. Naranasan mo na ba ang pangalawang kapanganakan? Paano ka makatitiyak na naranasan mo na ang pangalawang kapanganakan? Sa physical na buhay, paano mo natitiyak na buhay ang bagong silang na sanggol? Gayon din sa espiritu o spiritual na buhay. Ang taong tunay na ipinanganak na muli ay magpapakita ng mga sumusunod na ebidensya. Una, konbiksyon at pagsisisi. Ayon sa mga gawa, kabanatang 2, sa mga talatang 37 at 38, nababagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan o talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Pangalawa, ang panloob na patotoo ng Espiritu Santo. Ayon sa Roma kabanatang 8 sa mga talatang 15 at 16, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaagapay, ito ang pangatlo, ang panlabas na patotoo ng bagong buhay. Ayon sa 2 Korinto kabanatang 5 talatang 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang pangalawang kapanganakan o spiritual na kapanganakan ay kailangan nating maranasan at ito'y galing lamang sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sa Diyos ang papuri. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kapatiran o kaagapay. Tayo muli ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, patuloy ka namin dinadakila at pinupuri. Lumalapit muli kami sa inyo, Panginoon, at humihingi ng iyong paglilinis sa aming mga puso. Patawarin niyo po kami sa mga panahong kami ay nagkukulang, nagkakasala, maging sa mga panahon na kami ay nag-aalinlangan sa inyong kakayanan, Panginoon. Lord, patawarin niyo kami at linisin. Pagindapatin niyo kami sa araw na ito. Nilalapit namin ang aming kapatid na si Sister Luz Padua. Ang kanyang panalangin, Panginoon, ay para sa kanyang anak na si Dominador Padua, na ngayon po ay mayroong karamdaman. At Lord, ang kanilang hakbang na gagawin ay magkakaroon ng kidney transplant, Panginoon. Lord, kami po ay humihingi sa inyo, Panginoon, ng patuloy na kalakasan para sa aming kapatid na ito na mag-undergo ng kidney transplant. Lord, ingatan niyo siya, bigyan niyo siya ng kalakasan, at alam namin, Panginoon, na kayo ang Diyos na patuloy nakikilos para sa katagumpayan ng operation na ito. Panginoon, inilalapit namin sa inyo si Aurelia Dulay, Panginoon. Ang aming panalangin sa aming kapatid na ito ay kaligtasan ng kanyang buong pamilya. Panginoon, naway makilala kanila,
upang magkaroon sila at matanggap nila ang kaligtasan, Panginoon, na galing sa inyo. Ganon din ang kanilang mga kamag-anakan. Dinadalangin din namin, Panginoon, si Sister Maylin Duran, Panginoon. Ang aming panalangin para sa aming kapatid na ito ay magandang kalusugan para sa kanya at financial provision sa kanilang pangangailangan. Patuloy din kami nagtitiwala sa inyo sa buhay ng aming kapatid na si Jackie Lynn, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay emotional healing at ma-restore ang kanyang puso at isipan sa anumang mga pangyayari, Panginoon, na dumaan sa kanilang pamilya o maging yung mga emotional situation, Panginoon, na talagang nag-epekto ito, nagkaroon ng epekto ito at naging kabigatan ito para sa kanya. Lord, ikaw po ang Diyos ng kapayapaan. Kaya naman ang aming dalangin, maranasan ng aming kapatid na ito ang kapayapaan na galing sa inyo, pag-ibig, Panginoon, na galing sa inyo. Panginoon, amin din ipinagpipray si Myrna Roquilio, Panginoon, para sa kanyang anak na nalayo sa inyo. Ang kanyang dalangin ay magbalik loob ang kanyang anak na lalaki sa inyo po, Panginoon. At wala pong imposible sa mga taong nagtitiwala sa inyo. Amin din patuloy na idinadalangin si Larry Burwell, Panginoon. Sa oras pong ito ay aming panalangin para sa kanya ay magkaroon ng katatagan ang kanyang kaibigan, Panginoon, sa mga pagsubok na kanya naranasan ay kailan lang ay nawalan siya ng anak, namatayan siya ng anak, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, ang situation ng kaibigan ni Larry Burwell, Panginoon, na si Marisa. Bigyan niya siya ng kalakasan at harapin ang mga pagsubok, pagtagumpayan ang mga pagsubok na ito na dumaan sa kanilang buhay. Amin din pong patuloy na inilalapit sa inyo si Marisa Cariaga Bergantinos, Panginoon. Ang aming panalangin para sa kanya ay yung kanyang anak na maging maayos na, Panginoon, ang kanilang pagsasamang mag-asawa, Panginoon, kung anuman yung kanilang pinagdadaanan ngayon. Lord, mamagitan ka, be the center of their relationship as husband and wife, Lord. Ang amin din pong panalangin para sa patuloy na kalakasan ng aming kapatid na si Rhoda Raida, Panginoon. Ang dalangin namin ay yung kagalingan din ng karamdaman, Panginoon, tuloy-tuloy na maging maayos na po ang sitwasyon ng kanyang physical na condition, Panginoon. Patuloy din namin nilalapit sa inyo ang aming kapatid na si Leonora Logo. Ang aming panalangin para sa kanya ay magkaroon ng kagalingan at mag-improve yung kanyang tuhod, Panginoon, na nakakaranas ng sakit or pain, Panginoon. Ganon din, aming pinapanalangin yung kanyang mahal sa buhay, Lord, na si Sheena, kanyang pinagdadaanan na pagbaba ng kanyang potassium, Panginoon. At the same time, nagkakaroon siya ng mataas na blood pressure at yung sugar, Panginoon. Lord, makontrol po itong mga karamdamang ito. Namin dalangin na maranasan niya ang kagalingan sa lalong madaling panahon. At alam namin na kayo din na nagtuturo sa amin na maging disiplinado sa lahat ng aming ginagawa, lifestyle, at lalo na po sa aming mga kinakain, Panginoon. Pinagkakatiwala din namin sa inyo, Panginoon, at pinagpipray si Oma Beltran, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay kagalingan sa lahat ng karamdaman na kanyang nararanasan, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa inyo dahil kayo naman ang nagbibigay ng kagalingan. Once again, Lord, yung mga pamilya na amin pong ilalapit sa inyo ngayon ay iyo po ang patuloy na maging kalakasan nila. Ang pamilya po ni Brother Engineer Romeo David, ang buong David family, patuloy nyo silang proteksyonan, patuloy nyo silang ingatan at i-provide ang kanilang pangangailangan, lalo na po ang mga anak ni Engineer Romeo David na nasa ibang bansa. Naway ang kaligtasan, Panginoon, ay kanilang maranasan, lalo na sa mga panahong ito na
nagkakaroon ng pandaigdigang krisis, Panginoon, dahil sa giyera sa Middle East. Kayo po ang pinagtitiwalaan namin sa lahat ng ito. Lord, pinagpipray din namin si Sister Teresita de Pontorum, buong de Pontorum family. Patuloy nyo silang ingatan. Ganun din ang family ni Sister Ana Victoria Tutel at ang kanyang asawa at anak, Panginoon, ng buong Tutel family. Huwag nyo silang pabayaan. Maraming salamat at alam namin na kayo rin ang gumagabay sa lahat ng aming mga kaagapay na naghihirap o may pinagdadaan ng kagipitan sa buhay, Panginoon. Na ang mga kagipitang ito, Panginoon, ay ang siyang magdala sa inyo, sa lalo pang pagtitiwala sa inyo ng aming mga kaagapay, Panginoon. Lord, nilalapit namin sa oras na ito si Sister Nene de Leon Dionisio. Pagpalain niyo siya at ingatan sa lahat ng panahon ng kanyang buhay. Ganon din po si Sister Alona Dionisio, Panginoon. Lord, ang buong kanyang sambahayan ay patuloy niyo pong ingatan at pagpalain. Nilalapit din namin sa inyo ang mag-asawang Sister Maricel and Brother Dick Esman, ang buong Esman family, ang kanilang mga anak, Panginoon, ay inyo pong ingatan, lalo na po sa kanilang pag-aaral. Lord, kayo po, O Diyos, ang maging kalakasan nila sa lahat ng pagkakataon. Lord, sa darating na po na Biyernes at Sabado, April 3 and 4, gaganapin na po ang youth camp ng TLGR Church na mayroon pong temang alab, Panginoon. Naway pag-alabin ninyo ang mga puso ng mga kabataang ito sa kanilang paglilingkod sa inyo, Panginoon. Naway marami pang mga kabataan ang mailapit sa inyo, lalo na yung mga kabataan na malayo pa sa inyo, Panginoon. Di pa kayo nakikilala. Sa mga oras na ito, Panginoon, dinadalangin namin sa pamamagitan ng youth camp na ito ay makakilala sila sa inyo at mapaglingkuran nila kayo habang sila ay nabubuhay. Maraming salamat at pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat ng aming panalangin kahilingan. Mapapurihan kayo, Panginoon, sa aming buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapananalangin. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo sa susunod na linggo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 ng Signal Cable. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ito pong muli ang inyong kaagapay at ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera. Patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Sa